Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit ang science ay nagpatotoo sa Diyos o flood geology. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Genesis chapter 7 verse 11 to 12. Ayon sa Genesis chapter 7 verse 11 to 12 ay in the 600 year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the window of heaven were opened, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Flood geology is the belief na maraming geological features ng mundo, katulad ng rock layers, fossils at pati mga malalaking canyon ay mas may sense kapag tinignan natin through the lens of global flood na nangyari sa Genesis 6 to 9. Hindi ito isang simpleng bahalang na nangyari sa isang lugar, kundi isang historical, worldwide judgment mula sa Diyos. At dahil dito nabago ng malaki ang hugis ng mundo. At para sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, the Bible and science are compatible. Alam natin na may misconception ng marami ngayon, dahil sa modern education system na parang kailangan mong mamili, paniniwala sa Diyos o paniniwala sa science. Pero ang totoo, hindi sila magkaaway. Sa totoo nito, ang Diyos ang lumikha ng mundo at totoo ang kanyang salita. Then, ang tunay na science ay mag-a-agree sa kanya. Flood geology is an example of that. Kapag nakita natin ang mga rock layers na parang nakastack na parang cake o yung fossils na natrap sa loob ng sediment, mas reasonable ito isipin na nagkaroon ng big, fast, and powerful event. Tulad na lang ng baha, kung isipin natin na mabagal lang yan over million of years. Kalaway, the flood explains fossil record and many more. Kapag katulad na lang ng mga fossil record, alam natin na para mabuo ang isang fossil, dapat mabilis ang pagkakabaw sa lupa o sediment. Kasi kung hindi, mabubulok lang agad ito o mapahayop man o halaman. Pero kung may sudden flood tulad ng Genesis flood, makita natin kung paano yung sediment ay biglang pumalot sa mga living things, preserving them instantly. Kaya pinapaliwanag ito na mga fossils ngayon na sobrang intact, pati ang expression ng mukha minsan ay visible pa. At ang mga Grand Canyons at rock formations naman, posibleng silang na-form hindi dahil sa million of years, kundi dahil sa powerful movements ng tubig gaya ng post-flood effects. Tatlo ay the best education is God over education. Huwag tayong matakot kung minsan ay parang ibang itinuturo ng siyensa sa school kumpara sa Biblia. Kasi ang tunay na karunungan ay galing sa Diyos. Gaya na sinasabi sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Education is important, pero kung wala si Kristo sa sentro ng ating pag-aaral, hindi rin natin malalaman ang katotohanan ng walang katotohanan. Hindi iniintindi ang tunay na katotohanan. Kaya importante na kapag nagsasalita ang Diyos, hindi porket tayo ay matalino bilang isang tao, ibig sabihin ay tama na agad siya. Mas maganda pa rin na pinapakinggan natin ng Diyos kaysa tao. Kaya mga kapatid, maraming pruweba na mula sa siyensya nagpapatunay sa ating Panginoon. At kung kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.